Hello. Okay, good morning po. Back tayo sa series natin. Ano ho? Okay. Ano yung palagi kong sinasabi, yung tatlong letter D? Actually, itong tatlong letter D na ito, nakuha ko ito kay Andy Stanley. No ho? So ano yung palagi niyang sinasabi at palagi ko ring inuulit na sinasabi? Ano ho? Direction determines destination. Tama. Kung ano yung direction na tinatahak mo, yun yung magde-determine kung saan ka pupunta o kung saan ka pupulutin. Kung right direction ang pinupuntahan mo, actually, maganda, you are destined to the right destination. However, if wrong direction ang pupuntahan mo, ito naman, you are bound, what? To end up in the wrong destination. Ano po? Pero, palagi kong sinasabi itong principle na ito, yung principle of the path na sinasabi ni Andy Stanley, direction determines destination. May tanong ako, Pastor, sino kaya ang mag-i-influence o magdi-dictate kung saang direction ang tatahakin ko? Hindi niyo ba naitanong yan? Paano ko kaya ma-determine na tama yung direction ko? Okay. Meron tayong palaging kasabihan, ito, palagi ko naririnig to, palagi ko nakikita sa social media ito eh. Pero nakita ko, ang ganda ng mensahe pero mali. Alam niyo kung ano yung mensaheng ito? Follow your heart. Sa tingin niyo ba tama yan? Follow your heart. Kung ano yung feel mo, gawin mo. Kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Okay? Listen, when we follow our heart, when we follow what we like, when we follow and pursue happiness, sometimes, yung mga bagay na nakakapagpahappy sa atin ngayon will make us sad. Hindi lahat ng mga bagay na masarap, masaya, maganda, akala mo nasa tamang direction na. Pero karamihan dyan, deceitful. Karamihan dyan, dadalhin ka sa kamalian. Ano ang maganda dapat na sundin natin instead na follow your heart? Alam niyo po kung ano? Follow the truth. Kaya nga ito yung title ng ating mensahe ngayon. Truth over feelings. Okay. Pansinin niyo po ito, church. Pagka laging nagkakamali kayo at lagi kayong pumapalpak sa buhay ninyo, nasubukan niyo bang i-rewind yung mga consequences o yung mga pagkakasunod ng mga event? Bakit ako pumalpak? Subukan mong mag-backtrack. Subukan mong reviewin yung CCTV ng memory mo. Subukan mong tignan, balik-balikan, mag-rewind ka paunti-unti. Alam mo, ang ending makikita mo, kaya ka pumalpak, it is simply because you follow feelings over truth. Oo. Totoo yan. Tingnan nyo to, Bakit ako bumagsak sa exam? Di magbabacktrack ka ngayon. Mapapansin mo, kaya ka bumagsak sa exam kasi hindi ka nag-review, kasi sinundan mo yung barkada mo, kasi niyaya ka na masarap magbulakbol. You see, you follow feelings over truth. Kaya ka pumalpak. Listen, merong ang kasabihan palagi, follow your heart. Pero sa totoo lang, ang heart, sa totoo lang mga kapatid, ang daming sablay ng puso natin. By the way, ang context pala, pagka sinasabing puso, dalawa ibig sabihin yan. Yung literal na puso. So pag sinabing literal na puso, scientifically, physically, ang ibig sabihin yan, ito yung nagpapump ng blood natin para yung dugo natin mag-circulate sa buong katawan natin at yung dugo natin makaabot sa iba't ibang parts ng organ natin. Yan yung scientific definition ng heart. Pero yung symbolic definition ng heart, ito. When we say heart, it tells us about our feelings, emotions, our passion. Ayan ibig sabihin ng heart. So ngayon, gusto kong ipakita, church, balik tayo sa context natin, direction determines destination. Ito po ang gusto kong i-challenge. Yung direction mo ba, influenced ba yan ng feelings or truth? Is it influenced ba ng heart o ng wisdom of God, mga kapatid? Kasi kung ang direction ng buhay mo is what? Under the influence of your feelings, I tell you this truth, mga kapatid, pangit ang destination mo. Kapalpakan ang mangyayari sa'yo. But if the direction of your heart is what is under influence by the word of truth or by God's truth or by the wisdom of God, ako maniniwala ko tama yung direction. Bagamat hindi masaya,
bagamat hindi okay sa umpisa, bagamat mahirap, pero I guarantee you, you will have a good destination with God. Tignan nyo na to, church. Listen to this. Tignan po natin ito. No? Maging yung contemporary music natin, di ba nasabi ko nga kanina, yung heart, pinaka-deceitful, ang daming mga kanta, mga kapatid, na kung saan sinisisi nila yung kanilang heart tungkol sa pag-ibig. Kita nyo to, no? Si Steve Perry. Ano yung kanta niya? Foolish Heart. Di ba? Ito pa, si Donna Cruz ba ito, yung kumanta during 90s. Ano sabi niya? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Kita nyo mga kapatid? Actually, kahit kanta yan, there is something truth behind those lyrics ng mga music na yan. So dapat, church, pag titignan mo yung direction ng buhay mo, am I guided by my feelings or am I guided by God's truth? Dapat yan palaging tatanungin mo. Tingnan natin to, church, karugtong. Listen, ito po. We make bad decisions because our desires overpower our wisdom. We pursue feelings over God's truth. Sabi ko nga kanina, i-rewind mo palagi yung mga kapalpakang sitwasyon mo sa buhay, i-rewind mo, balikan mo, kita mo, ang ending matatagpuan mo, sinunod mo ang feelings mo. Totoo yan. Sinunod mo yung happiness mo. Sinunod mo yung akala mong makakapagpasaya sa'yo, pero eventually, hindi pala sila makakapagsaya. Kasi nga, ang puso, sabi nga ni Jeremiah, is pinaka-deceitful daw sa lahat. Yan ang sabi ng propeta Jeremiah, mga kapatid. So we make bad decisions because our desires overpower our wisdom. We pursue feelings over truth. Kaya hindi tama yung kasabihang, follow your heart. Tama ba? Ako actually may ipapalito ko dyan. Instead na follow your heart, follow your heart. Ayan, paluin mo yung heart mo kasi ilang beses ka na niyang nililigaw. Follow your heart. Or ibig sabihin, hindi follow, paluin mo yan. Kasi may mga nakita nga ako, ginagano nila yung heart nila. No? Parang pinapalo nila yung kanilang puso. Kasi ang puso natin, naku po, deceptive. Bakit kaya ako na mali? Kasi sinunod ko yung feelings ko over truth eh. Tama ba? O meron pa tayong kasabihan ngayon, ito lagi ko nakita sa social media. Alam mo, instead na mas naniniwala ako sa follow your heart, mas pinaniniwalaan ko ito eh. Ito, tingnan nyo ito, makinig kayo, no? When the emotion is high, the intelligence is low. Tama ba? Mas naniniwala ako dyan eh, kaysa sa follow your heart. When the emotion is high, the intelligence is low. Totoo. Kaya ang daming pumapalpak na decision natin sa buhay kasi sinunod natin yung heart, yung emotions natin, yung feelings natin, yung mga bagay na akala natin, it will make us happy. Pansinin niyo ito church. Bakit kaya kung minsan may mga tao na, listen, ito tungkol sa pagpupurchase ito eh. We buy things we don't need and even we cannot pay just to impress people we don't like. Totoo yan. May mga tao, bumibili ng mga bagay na hindi naman nila kailangan, na hindi nila mabayad-bayaran ng cash, bagkus ang bayad nila, credit, pautay-utay, para lamang mag-impress ng mga taong hindi nila gusto sa buhay nila. Nakita nyo yan? Is it a wise decision or a bad and foolish decision, mga kapatid? Tignan nyo to. Our hearts often pursue what makes us happy instead of what is true, right, and wise, mga kapatid. Aside from that, tingnan nyo to, sa hobby, ayan, tingnan nyo to, imbis na mag-aaral ako, magre-review ako, magpupuyat ako, mamaya-maya, may tropa ka, halika pre, labas ka ng bahay. Saan tayo pupunta? Manood tayo ng concert. Nandiyan yung mga BTS, ngayon nasa kanto, may libreng concert. Halika, sama ka. Siyempre, ikaw naman BTS eh. Ibig sabihin ng BTS, Batang City Jail. Punta ka naman doon, manonood ka, titignan mo sila. Imbes na magre-review ka ngayon, hindi mo na na-review yung subject mo kasi nanood ka ng BTS, kapatid. Anong una mo sinunod? Yung heart, yung happiness, instead of what is right, what is wise, and what is truth, mga kapatid. Our heart often pursue what makes us happy instead of what is true, right, and wise. Nakita nyo? Kaya nga, ano ang conclusion natin? Ano ang verdict natin sa heart? Ito, tingnan nyo to,
The heart of the... Ito palagi ko na nakikita ito nung araw pa, nung estudyante pa ako sa Bible School. The heart of the problem is the problem with the heart. Ang pinaka-problema nating mga tao, alam nyo kung ano? Yan yung problema natin sa puso. Kasi ang puso natin, ang emotion natin, ang feeling natin, it pursues happiness. And most of the time, yung happiness na pinupurso at tinitibok ng puso natin, it will lead us into the wrong direction of your life. So kung mali ang direction ng buhay mo, eventually you're gonna end up in the wrong destination. O balik tayo sa principle natin. Direction determines destination. The problem is, tanungin mo yung sarili mo, am I walking through ba to the right direction or to the wrong direction? Am I guided ba to the direction that is influenced by my heart or the direction that is influenced by God's truth? O, tignan nyo mga kapatid, kaya nga hindi lahat na nakakapagpasaya mabuti. Tama po ba? Another example. O, ito pa. Alam mong mataas ang kolesterol mo. Alam mong may sakit ka na. Sinabihan ka na ng doktor, bawas-bawasan ang pagkain ng mga masasarap, ang pagkain ng lechon, ang pagkain ng mga matatamis, ang pag-inom ng mga coffee jelly, bawas-bawasan ang kape, bawas-bawasan ang only rice kasi diabetic ka na. Pero ang sabi ng puso mo, ito hindi, doon ako masaya Yung mga inasal na only rice, ayan. Tapos maghahalo-halo ako, o inom ako ng after that ng malamig na tubig. Tapos yun yung nakakapagpasaya sa akin listen, ano mangyayari sa'yo? Kaya nga, at kami nga nila, Brother Peli, ang tawag namin sa mga lechon, tsaka sa mga makokolesterol na pagkain, yung mga crabs na yan, ako po yung mga, ang tawag namin dyan, pampaliwanag ng bahay, mga kapatid. Kasi pag ikaw natuluyan yan, magliliwanag ang bahay mo kasi may punerarya na sa inyo, kapatid. Natuluyan ka na. Ayan. Ang tawag pa namin dyan, pampabata. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi ka natatanda. Mamamatay ka ng maaga. Kakakain mo niyan. Nakita niyo, church? Ito ang pinipilit mo. I want sweets, I want delicious, I want ganito, ganyan. Pati ba naman sa pagkain, mali pa rin, emotion pa rin. Ito, sa pag-ibig, ganun din. Ano ang guidelines and principles sa Bible? Pag maghahanap ka ng mapapangasawa mo, kailangan ka pareho mong believer. Ang problema, tumibok ang puso mo to the wrong person. Ayan. Natibok ang puso mo sa miyembro ng kulto, mga kapatid. Kaya naisama ka na ngayon, mga kapatid dyan. Tapos sasabihin mo, magra-rationalize ka, okay lang, pareho naman kaming nakay Lord. Hindi, ibang Lord niyan. Kulto nga tama ba? So you see, the heart of the problem is the problem with the heart. Tingnan natin, direction determines destination. Anong direction ang pinupuntahan ng buhay mo? Is it guided by your heart or is it guided by the wisdom of God? Tingnan natin ito, church, yung first verse natin. Ito, ano ang verdict ni King Solomon about our heart? Number one verdict niya, ito po. The heart is the source of our decision. Tingnan natin to. Pasahin natin yung Proverbs 4:23. Sabi dito nung Proverbs, above all else. Pag sinabing above all else, priority. Unahin mo. Above all else, bantayan mo yung puso mo. Bakit mo kailangan bantayan ang puso mo? Alam niyo kung bakit? Kasi doon daw nanggagaling yung bukal ng buhay, mga kapatid. Ibig sabihin, our heart is the command center of our life, mga kapatid. Tama po ba? Okay. Ang puso natin, yan yung decision maker ng ating buhay. Siya yung nagdadirect kung saang direction tayo pupunta. And kung saang direction papunta ang buhay mo, dyan magpupunta yung destination mo. Okay. Ano sabi ni Haring Solomon? Bantayan mo yung puso mo kasi yan yung command center ng iyong buhay. Tignan natin yung outline. Church, ano ibig sabihin nito? Isa-isahin natin. Listen. Ito yung principle ng Proverbs 4:23 binasa natin kanina. Path begins with the desire in our hearts. Totoo yan. Kung ano yung gusto mong puntahan sa buhay mo, kung saan mo gustong makapunta o marating ang buhay mo, nagsisimula yan sa desire mo. Tama ba? Ito yung pangalawa. Pag mali ang desire mo, it will lead you into the wrong destination or wrong direction. So therefore, sabi ni Haring Solomon, bantayan mo ang puso mo. Tama ba? Balik rin natin. Let's make it positive.
Path begins with the desire of our heart. Listen, hindi ko po sinasabi at hindi sinasabi ni Haring Solomon na lahat na lang na sinasabi ng puso natin masama. Kung hindi, kung minsan and most of the time, ang sinasabi ng puso natin masama. Hindi naman lahat, mga kapatid. Kaya nga ang maganda, dapat yung puso mo nakatali yan under God's truth, mga kapatid. Kasi ang puso natin, pag ganito eh. Ang pinupurso ng puso natin, happiness, kaligayahan, kasayahan, mga kapatid. Ano? So listen, kung tama ang tibok ng puso mo, kung tama ang desire mo, right desire leads to right destination. No? Pero listen, kahit sabihin mo na tama na yung desire ng puso mo, there are times that Satan will attack your heart and will influence it so that you will going through the wrong direction of your life. Anong sabi ni Haring Solomon? Above all, guard your heart. Tingnan natin to, church, karugtong. Oh, listen. You cannot make wise decisions with an unguarded heart. Totoo yan. Sasabihin mo na in love ka sa kulto, pareho namang Lord Jesus yung sinasamba dun eh. Kakala mo lang, kapatid. Sabihin mong tama yung mga tropang sinamahan mo, church din sila, akala mo lang, kapatid. Sabihin mong tama, kapatid, yung actions na ginawa mo, yung nadala ka ng emotion, nakapagsabi ka ng ganito, akala mo lang. Sabihin mo na tama rin yung ginawa mo kasi nakapanakit, kasi sumusobra na, pinatulan mo na, akala mo lang tama yun. Pero sa totoo lang, mali. Listen, we cannot make decisions na wise with an unguarded heart. O, tingnan nyo to, church. Tanungin ko kayo. Ano-ano sa buhay ninyo yung palagi ninyong binabantayan? Di ba, of course, binabantayan mo yung bahay mo. Binabantayan mo yung kaperahan mo. Yang cellphone ninyo, binabantayan nyo yan. Di ba? Kaya ka nagsi-cellphone, yung cellphone mo, nilalagay mo ng password yan. Kasi para hindi makita at mabuksan ng kahit kanino man. Kasi baka mamaya, pag hindi mo nilagay ng password yung cellphone mo, ma-access nila yung GCash mo na wala namang laman. Kapatid, tama po ba? Na kahit walang laman, baka matatakot ka, baka ma-hack yan. Hindi sa totoo lang, kahit ang GCash mo walang laman, bantayan mo yan. Kasi sa GCash, may mga pautang dyan. Eh baka mamaya umutang ng malaking halaga, hindi mo alam, may na-hack na pala ako. O kaya kahit sabihin mong walang laman yan, bantayan mo pa rin yan, kapatid. O listen, binabantayan natin itong mga bagay-bagay na ito, pero nakakalungkot yung puso mo, hindi mo binabantayan. Hindi mo binabantayan yung mga bulong ng chismis, yung mga paninira, yung mga pag-uudyok, yung mga nagsasabi sa'yo na, sige na, banatan mo na, nakakapuno na yan. Yung mga pag-aaya sa maling direksyon sa buhay mo, hindi mo binabantayan. Pero yung cellphone mo, bantay sarado. O, pati nga yung alaga mo, bantay sarado. Yung aso mo, bantay sarado, kinakain. O, bawal pa kainin ng buto yan, baka mamatay yung aso ko. O, minsan ganun eh. Lahat na lang sa buhay natin, bantay sarado, nakakalungkot. Yung puso natin, hindi bantay sarado. Na kung ano yung sabihin, kinukuha ng puso mo, kaya nagiging emotional yung buhay mo. Tapos sometimes, nakakalungkot, when you act based on emotions, patay ka na. Ito napansin ko 3 uri ng tao, kapatid eh. Number 1, yung tao na karnal, makalaman, they are acting on flesh. Kung ano yung makakapagpasarap sa katawan ko, yung makakapagpainit ng laman ko, doon ako guided. Pangalawa naman, ito yung foolish. Kung ano yung feeling kong makakapagpasaya sa akin, yung feeling kong makakapagpaligaya sa akin, doon ako. Ito yung pinagsasabi ko ngayon, mga kapatid. Pero ito yung pangatlo, yung tao na guided under God's truth, under the Bible, under the influence of the Holy Spirit of God. Ito yung taong wise, mga kapatid. Ano? So, we cannot make wise decisions kapag ang puso mo unguarded. Kaya before you make crucial, important decisions in your life, think twice, think thrice. Sa social media nga, may palaging sinasabi sa atin, o payo eh. Think before you click. Ang masama ito, na-click mo na, saka ka lang nag-isip. Tama po ba, mga kapatid? So, guard your heart. Itong galit ko bang ito, tama ba? Itong feeling ko ba na gusto kong makapanakit, tama ba?
Itong feeling ko ba na in love ako at sasama na sa kanya, tama ba? Guard your heart, mga kapatid. Kasi your heart will influence the direction of your life. And remember, direction determines destination. O, tingnan natin to, church. Pangalawang guidelines about the heart. Ito po, Jeremiah 17:9. Listen, ito nga palagi ko sinasabi kanina. Follow your heart is a poor guide. Totoo yan. Di ba minsan may mga anak na humihingi ng payo sa mga sa mga magulang. Nay, tay, ano bang kurso kukunin ko? Nak, follow your heart. Ayan. Paano kung yung anak mo kalalaking tao, gusto PMA? Ano yung PMA? Oh, di ba? Paano kung iba gusto ng anak mo? Paano kung ang gusto ng anak mo? Kasi gusto ko maging kriminal Nak, follow your heart. Tama ba yun? Kalalaking tayo, gusto ko maging maging PMA pedicure, manicure, alot. Follow your heart, anak. Pero mo kalalaking tao. Follow your heart is a poor guide, mga kapatid. Maling yan. Pero mo kalalaki mong tao, gusto mong maging beautician, mga kapatid. Ano sabi ni Jeremiah? 19, Jeremiah 17:9, ito sabi niya, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Wala na palang gamot sa puso mo, kapatid. Wala nang gamot sa deception ng puso. At ang sabi, beyond cure. Ang problema, wala pa makaintindi sa puso mo. Na-experience nyo ba ito? Bakit kung minsan, dapat ako maging masaya pero hindi ako masaya At kung minsan, kapatid, yung mga bagay na bawal, yun yung nagpapasaya sa'yo. Kasi nga ang puso deceitful. Di ba? Alam mo nang ang maling tao sinamahan mo, pero bakit ka masaya? Ito pa problema. Tamang tao na ngayon sinamahan mo, pero bakit ka malungkot? Listen, yung feelings mo, hindi yan yung magdedetermine na tama ka. Right? Kasi nga ang sabi ni Jeremiah, ang heart daw, deceitful above all things and beyond cure. So kung meron man sa atin ang pinakamadaling mauto, walang iba yan kundi ang puso natin. Ang puso natin, uto-uto, madaling mabudol, madaling masway, madaling madeceive. At sometimes, ang puso natin, ang palagi dinideceive, tayo. The heart is deceitful, yung puso mo, lilinlangin ka niyan. Kaya nga dapat, church, ang maganda, ang puso natin, nakakonect kay Lord. Kasi ang puso na hindi guided by God's truth, kawawa ang may-ari niyan. Palaging nadideceive. Palaging nasisway patungong sa wrong direction. Na akala mo, tama na, mali pala, kapatid. So tama ba yung pwede nating sabihin na hindi lahat ng masaya, tama? Tama. Tama ba? Hindi lahat ng nakakapagpasaya sa atin, tama. Merong isang merong Kristiyanong ikakasal na. Ang problema, eto church, yung babae, na-sway, na-deceive, na-attract, na-in love sa isang lalaki. Kasi yung lalaki, may kaya, may pera. So, ang sabi ng babae, bago ako ikasal sa susunod na linggo, abay mag-isip-isip muna ako. Akala ng babae, wise choice na yun Tinignan niya yung mapapangasawa niya, pogi, kaso boring kasi Christian nga Matino kaya lang boring, tsaka ewan ko ba. Pero dito, cool ito Ang daming tato, mapera, tapos gwapo. Ano yung nag-decide nakakalungkot? Yung babae, kinancel ang kasal, sumama sa guy. Ang problema ito na, isang taong pagsasama nila, she found out, yung guy na sinamahan niya,
was already married to another woman. Dito papasok yung sinasabi nating follow your heart is a poor guide, kapatid. Is a poor guide. Maging yung mga pastors sa US, yung mga counselors doon, tinitignan ko yung mga profile nila, kapatid. Meron doon isang pastor na nag-counsel sa kabataan. Sinabihan na niya ng kabataan na to huwag yan ang kunin mo. Tingnan mo yung principle ng Panginoon. Sinamahan, ginawa ng kabataan, tinuloy pa rin niya yung choice niya. Alam niyo, bumalik after 10 years, ang sabi ng kabataan, Pastor, tama yung sinabi niyo 10 years ago Sana pala nakinig ako Pastor, tama yung sinabi mo 20 years ago, sana pala nakinig ako Alam niyo, church, ako, kung titignan ko yung buhay ko nung kabataan ko, ganun din ako. No? Para akong aso na mayroong tali dito, na mayroong masarap na pagkain, tapos may demonyo nakaturo, nakabingwit, ginaguide niya. Ako naman kung saan ako gumaganon, kapatid. Kasi nga ang problema, sinusundan ko yung heart ko, yung makakapagpasaya sa akin. Akala ko makakapagpasaya sa akin, barkada, bisyo, kung ano-ano. Pero buti na lang, na-remind ako ng Panginoon. Follow your heart is a poor guide sa buhay. Follow your heart is a wrong choice para gawin natin itong compass o GPS ng direction ng buhay mo. Huwag mong susundin yung puso mo, kapatid. Sundin mo ang puso mo kung siguradong ang puso mo nakatali yan sa wisdom ng Panginoon. Pangatlo, tingnan natin to church, yung karugtong dito. Okay. We often ask ourselves, what makes us happy? Tingnan mo, kunyari, gumising ka ng umaga, wala kang trabaho, day off mo. Ano palagi tinatanong mo sa sarili mo? Pagising mo, good morning, Lord. Lord, what are the things that makes me happy? Alam ko na. Cellphone. Unang-unang bubuklatin mo na umaga, cellphone. Yan. Pagtapos niyan, bigla na lang sa cellphone mo, may biglang nag-flash. Tut-tut! August 8 na, Lazada, Shopee. Di siyempre, titingin ka naman ngayon. May makita ka, ang ganda to Click mo na, buy me, pak. Wala kang pera. Okay lang, basta makakapagpasaya sa akin, I'm gonna pursue it. Hindi, ito na. Hindi ano tawag doon? Naka-add to cart na, naka-deliver na, i-deliver na agad sa kinabukasan, tapos wala kang pera, pero alam ko na, GCash utang, yan. Sige, yan. I-click mo na dyan. Listen, church, sa tingin mo tama yung mga ganun pinagagagawa mo. Tapos pagkasunod niyan, ito na, tanghali na. Kasi pagkagising mo na umaga, nakahiga ka pa, nagsasilpong hanggang tanghali na. Yan. Ano kaya masarap kainin? Alam ko na, I'm gonna grab my food. Ayan, tingin ka rito. O ito, Mang Inasarl. Ayan, masarap to. Sige, click, add to cart, order ulit. Sige, kasi bakasyon Ayan na. Tapos mamaya-maya, instead na aatin ka ng cell group, nakakain na ako, inaantay ko na yung parcel ko bukas. Ano kayang gagawin ko maghapon? Sabi ng pastor, mag-cell group tayo. Ay, hindi. Pastor, saka na busy ako, ngayon ako makapagpahingi. Ito, panonoorin ko, Netflix. Tak. Sige na, lahat na. Ito, tanong, naging productive ba yung buong maghapon ng bakasyon mo, kapatid? I don't think so. Napagastos ka pa, kapatid. Ang problema kasi natin ito palagi nating tinatanong, ano ba yung makakapagpasaya sa atin? And the sad thing is this, we pursue happiness even if ang kapalit, relasyon mo kay Lord. Tama ba? Sa sobrang habol mo, sa kaligayahan, sa kasiyahan, ang problema, doon ka dapat kay Lord papunta ang direction mo, napunta ka na rito. Kasi happy. Kailangan maging masaya ako bago man lang ako mamatay. Yan yung mga katwiran pa natin Kaya nga ang palagi kong sinasabi, hindi lahat ng nakakapagpasaya, tama. Sabi ni Jeremiah, ang heart deceitful. O, tingnan nyo pa ito, church, karugtong. Following emotions instead of wisdom leads to regret. Ito yung palagi ko sinasabi kanina. Lahat na lang ng kapalpakan sa buhay mo, i-rewind mo bahagya, i-analyze mo, ang sinunod mo, pusong mali. Pusong may tama, hindi pusong tama, kapatid.
Puso na ang tinitibok happiness at hindi ang Panginoon. Ano yung lagi ko sinasabi ulit? When the emotions are high, the intelligence is low. Okay, the wisdom is low. Okay, next. Okay, ito, tingnan po natin ito. Feelings change, but truth remains. Naiiba feelings natin eh. Minsan yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, yung bagay na kabibili mo lang, minsan sawa ka na eh. Ay, ito lang pala to, ayoko na. Ay, siya lang pala yung bago kong kaibigan, nagsawa na ako sa kanya, ayoko na ulit, gusto ko bagong kaibigan. Ay, ito na pala ulit yung dating sinasabi nilang maganda palang produkto, nagsawa na ako. Feelings change, but truth remains. Sana kapatid, kung meron man lang tayong pagsawaan, walang iba yan kundi yung mga bagay ng sanlibutan. At sana kung meron tayong wag pagsawaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos at paglilingkod sa Kanyang kingdom. Another thing, okay, ito na, yung pangatlo. Self-deception begins in the heart. Okay, basa natin yung Proverbs 14:12. Okay. Anong sabi ni Solomon ulit? Above all else, guard your heart for it is the wellspring of life, mga kapatid. Okay, tingnan natin yung karugtong. Sige, nabanggit na rin natin kanina yan. Listen, we ignore warning signs. Di ba? Di ba minsan, pinaalalahanan na tayo. Huwag siya ang samahan mo. Hindi, mabait naman. Inignore mo ang warning sign. Ito pa matindi. Rena-rationalize mo yung wrong choices. Tama naman yung ginawa ko. Tama naman kung minsan sumagot-sagot ka rin. Tama naman pumalag-palag din tayo. Tama naman na mag-rebellion tayo. Ayan. We rationalize wrong choices. And then ito matindi. We convince ourselves that it is different for us. Sa iba yun. Sa akin, na-handle ko naman eh. Na-handle ko naman yung unbeliever kong jowa eh. Sa kanila siguro hindi nila na-handle. Sa kanila yun, na-handle ko naman yung pagkakating ko eh. Na-handle ko naman yung pagbibisyo ko eh. Sa kanila hindi siguro yun. Sa kanila hindi obra yun. Hindi nila na-handle yung yung pagkagagastos nila. Ako na-handle ko yung pagsusugal ko eh. Listen, di ba we rationalize? We convince ourselves that it is different for us, kapatid. Tingnan natin to, Torch, yung karugtong. Okay. Sige. Ayan. Deception begins when we listen more to our heart, feelings and desires more than God's wisdom. Tama po ba? Kaya nga sabi ko nga palagi, mag-backtrack ka. Tignan mo yung CCTV ng buhay mo kung kailan ka nagkamali. Kaya ka nagkamali kasi sinunod mo ang maling tibok ng puso mo. Deception begins when we listen more to our hearts, feelings, and desires more than God's wisdom. Sige, bisa na natin. Lesson, okay, number 1. Ito po. Guard your heart daily through Bible reading and prayer. Alam mo, pagkagising mo na umaga, instead na magbukas ka ng Facebook, tignan mo yung mga palabas, yung mga buklatin mo na lang si Lord, yung Bible. Okay, pwede naman magtingin sa social media. Tignan mo yung mga godly content creator. Ano ba yung devotion nila? Kahit makidevotion ka lang, at least inumpisahan mo ng tama. Guard your heart daily through Bible reading and prayer. Ito nga sabi ko kanina, nakakalungkot. Lahat ng buhay natin, gwardya sarado. Ang problema, ang puso mo, nakatiwangwang, buklat na buklat, mga kapatid. Kaya ang problema, kapag tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso mo, siguradong huli ka, lagot ka na, mga kapatid. So guard your heart daily through Bible reading and prayer. Sunod, ito po. Evaluate your desires before making a choice. Ito bang desire ko godly o desire na something that makes me happy lang? Pang happy-happy lang ba ito? O talagang, ito bang bibilihin ko, magagamit ba sa kingdom? O baka naman trip ko lang bilhin ito para maipagmayabang sa mga taong kagalit ko lang? Evaluate your desires before making a choice. Ito bang kakainin ko, makakapagpa-healthy ba sa akin o makakapagpadali ng buhay ko, kapatid? Evaluate your hearts. Evaluate your desires before making a choice. Pangatlo, ito,
Sige, third, listen to God instead of your emotions. Ayan. Ano yung sabi ng sanlibutan? Follow your heart. During that time, gusto mong pumatay. Follow your heart. Sige. Doon pa lang mali na eh. Di ba? Listen to God instead to your emotions. Ayan. Actually, kung tama ang puso mo, kapatid, madidetect mo, magkakaroon ka ng tamang discernment eh. Yung mga bulong ng mga tao sa paligid mo, hindi mo pakikinggan yan eh. Yung mga paninira, yung mga pangi-intriga, yung mga chismis. Hindi mo pakikinggan kasi tama ang puso mo, kapatid. Pero kung mali ang puso mo, naku po, lalong vulnerable ang puso mo sa fake news, sa message ng galit, sa message ng tukso ng sanlibutan ng maling kaligayahan at kasiyahan. So listen to God instead of emotions. Pang-apat, conclusion. Okay. Basahin po natin ito isa-isa, church. So, tingnan natin ito. Alam nyo ba na ang greatest battle natin, hindi sa pangyayari sa buhay mo, kundi pangyayari sa loob ng puso mo. Akala mo ang pinakamatindi, yung struggle mo sa trabaho, struggle mo sa biyahe mo, struggle mo sa relationship, pero lahat po yan is interlinked with what is happening inside of your heart. Totoo po yan, mga kapatid. Ang pinaka-fiercest battle mo, hindi sa labas, sa loob. Kaya nga ano sabi ni Pablo, spiritual battle ang nangyayari sa atin sa Corinthians 3, di ba? Akala natin nakikipag-wage war tayo sa flesh, pero talagang totoong battle natin is spiritual, sa puso, mga kapatid. Another thing, ito po, our heart naturally drifts to what feels good and not to what is right. I feel good. Doon ka na agad, mga kapatid. Yan, doon pa lang, mali na tayo. Tandaan natin, most of the time, ang right path, mahirap, boring. Pero ang ending, happiness, real joy in Christ Jesus. Ano sabi ng Panginoon, mga kapatid, doon sa 2 daanan? Ang dami raw taong pumapasok doon sa maluwag na daan, sa magandang daan. Ang dami raw. Pero kokonti raw yung mga taong pumapasok dun sa makipot na daan, kapatid. Kasi nga dun gusto nila sa maluwag kasi I feel good eh. I want it. Ito makakapagpasaya sa akin. Pero dun sa right path, ang sikip, boring, kokonti yung dumadaan. Pero ano sabi ng Panginoon? May 2 daan, pero may 2 ending. Yung ending, yung destination ng maluwag na daan, distraction. Pero yung destination nung masikip na daan, eternal life kay Lord. Tama po ba? Our heart naturally drifts to what feels good and not what is right. Last, ito po. Wise people surrender their desires to God before making a move, mga kapatid. Melba, pakibukas nga dyan yung Psalm 51:10. Ayan. Ang gandang verse to yung pusong dalisay, mga kapatid. Ayan. Psalm 51:10. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Okay. Ano sabi ni David? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Context. Bakit at kailan isinulat ni Haring David ito? Alam niyo kung kailan niya sinulat to, itong Psalm 51:10, yung pusong dalisay. May kanta nga tayo dyan, pusong dalisay. Sa English, pure heart mga kapatid Create in me a pure heart, O God, sabi niya ganyan. Alam niyo kung bakit sinulat ni David ito? Naisulat ito ni David after siyang ma-rebuke ni Prophet Nathan. Ano ang verdict o judgment kay David? Unang-una, adultery with Bathsheba. Pangalawang kaso niya, murder. Grabe. Anong minurder? Sino minurder niya? Si Uriah, the husband of Bathsheba. Pangatlong kaso niya, alam niyo po kung nakipagsabwatan siya, tinago niya, hypocrisy, kapatid, na ipinakita niya that he is a good king, pero naging masama pala siya. May tanong ako sa inyo, bakit nagawa ni David na mangalo niya kay Bathsheba at ipapatay si Uriah at itago ang katotohanan, maging hipokrito siya? Alam niyo kung bakit? Puso niya mali. David was deceived by his heart. Siguro nung nakita na naliligo si Bathsheba sa taas ng kanyang bahay,
Ang gandang babae ito. Perfect curve. Ang kinis. Wow! Tumibok yung puso ni David into the wrong direction. Mali yung tinibok ng puso niya eh. Anong ginawa niya? Kikilalanin ko. Papuntay mo nga dito yung babae yan, alamin mo kung sino siya. Doon pa lang ano yung sinabi ko kanina? Deception starts in the heart. So doon pa lang, si David unguarded. He left his heart unguarded to temptation. Ano ginawa niya? Nagtuloy-tuloy na. Yung desire, nagsimula sa heart, pero nakauwi sa pisikalan. Ito na, pinatawag niya si Bathsheba, yung asawa na si Uriah, ano ginawa ni David? Pinadeploy niya sa malayong lugar para pag wala yung asawa, siya naman ang makaka-enjoy, kapatid. O nakita niyo yung maling damdamin ni David? Nakita niyo yung pagpurso ng happiness? Dinala si David sa maling direction ng kanyang kaharian, ng kanyang buhay. Ano yung sabi ko ulit? Direction determines destination. Pero yung direction mo, it will be influenced by what? Sometimes by happiness, worldly happiness, o kaya by God's wisdom. Dito, sa pangyayari kay David, ano ang sinunod niya? Hindi God's wisdom. Sinunod niya yung pita ng laman, yung kaligayahan ng puso niya, yung desire niya na kunin si Bathsheba bilang asawa niya. So ano nangyari? Sabi sa Bible, nabuntis. Eto na, nag-cover up na sila ngayon. Ano gagawin natin? Ginawa niya, Uriah, mag-day off ka muna. Huwag ka munang sasabak sa gera. Doon ka muna sa asawa mo, mag-enjoy kayo. Ang gusto ni David, palabasin na yung pinagbubuntis ni Bathsheba, anak ni Uriah. Pero alam nyo, si Uriah, si poor Uriah, ano sabi niya? Malnari, hindi ko kayang magbakasyon. Yung mga tropa ko nakikipagbakbakan sa gera, samantalang ako nandito nag-enjoy sa asawa ko. Hindi, doon ako, mag-duty ako, malnaring David. Yun yung sabi niya eh. Alam niyo, yan pa lang eh. Yung kabutihan pa lang ni Uriah, yung loyalty and faithfulness pa lang ni Uriah, it is enough to convict King David of his adulterous act. Pero ano ginawa niya? Nauwi sa murder, kapatid. Ano sinunod ni David? Heart, lust, desire, happiness. Sabi ni David, since hindi ko mako-cover up yung pagkakasala namin nung asawa mo, i-deploy na lang kita sa front row nung gera. Tapos ano sabi niya doon sa mga tropang sundalo? Pag si Uriah nasa gera na, ilaglag nyo, iwanan nyo, hayaan nyo mamatay. Ano nyo nangyari? Namatay si Uriah. Nung namatay, sabi ni David, wala na akong problema. Solong-solo na kita, Bathsheba. I feel good. Ayan na. Nagsama sila, nabuo. Ito na. Sabi ng Panginoon, David, enough. Enough, tama na. Tama na sundin mo yung maling tibok ng puso mo. Tama na gawin mo yung magkasala ka. You are going through the wrong direction of your life, David. Alam mo ginawa ni Lord? Pinadala si Prophet Nathan to rebuke David. Sige tayo po tumayo. After nyan, ano ang nangyari? May kwento si Nathan eh. Anong sabi ni Nathan? Sabi ni Nathan, good morning, King David. Good morning, Nathan. Pwede ba tayong magkape? Sige, kwentuhan sila umaga. Sabi ni Nathan, malari may kwento ako. Merong magkapitbahay, yung isa mayaman, yung isa mahirap. Yung mayaman, ang dami nilang alagang tupa. Yung mahirap na lalaki, meron silang nag-iisang tupa, na yung tupa nila, halos isama nila o ituro nila bilang kapamilya. Kasama nila sa higaan, sa pagkainan, kasama nila. Pero, nung yung mayamang kapitbahay ay may bisita at gustong ipaghanda nung mayaman, alam niyo kung ano ginawa nung mayaman? Kinuha nung mayaman yung tupa na nag-iisa doon sa kapitbahay niya at yun yung kinatay at na-consume nung kanyang bisita. Alam niyo dyan pa lang si David, umuusok ang ilong at mga mata at tenga sa galit. Sabi ni David, dapat doon sa mayamang lalaki na greedy, na masama, pinapatay. Dito pumasok yung pants ni Nathan eh. Sabi ni Nathan, mahal na hari, kayo po yun eh. Alam mo, sabi ni David, oo nga no. Nung na-convict, na-rebuke si David, nadurog ang puso niya. Kaya naisulat tong kantang ito. Lord, create in me a pure heart. Listen, balik ka doon sa verse, Mel ba?
hindi tayo magkikreate ng pure heart sa buhay natin. Si Lord. Ano sabi ni Jeremiah? Ang pinaka-problema natin, yung heart natin deceitful at wala nang cure yan. Hindi mo pwedeng i-cure kahit sinong cardiologist, psychologist, therapist, counselor, o kung sino man, hindi kayang i-cure ang heart mo. The only person who can cure your heart is God by giving you a pure heart. Kagaya ng dinidesire ni David. So sana kapatid, from now on, mamulat tayo. Hindi pala lahat ng happiness na pinupurso ko, dinadala ko sa tamang direction ng buhay ko. Ano, during that time, si David iyak ng iyak, hingi ng tawad kay Lord. Sabi ni Prophet Nathan, alam mo, King David, mahabagin pa ang Diyos sa'yo. Kasi hindi kanya papatayin, bibigyan kanya niyang pag-asa pa. Ano yun? Kaya naisulat niya ang awit na ito. Lord, yung lustful heart ko na nakadirect kay Bathsheba, alisin mo. Yung murderous heart ko na nakapatay kay Uriah, Lord, baguhin mo. Lord, yung hypocritical heart ko, Panginoon, yung pusong na hipokrito, mapag-imbabaw, nagtatago, o plastic na puso, alisin mo. Create in me a pure heart, O God, and renew my steadfast spirit within me. So, balik tayo, church. Direction determines destination. Paano mo malalaman kung tama yung direction mo? Dapat ang direction ng buhay mo, it should be guided by what? By God's truth, wisdom, and not by emotion and happiness. Mga kapatid, tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, salamat, O Lord, sa inyong wisdom. Salamat sa example ni Haring David. Salamat, O Lord, sa writings, paalala ni Prophet Jeremiah and King Solomon, that our hearts, O Lord, is deceitful, Panginoon, and beyond cure. Help us, O Lord, na gawin palagi yung sinasabi ni Haring Solomon, that above all else, guard our heart, Panginoon. Bantayan namin ito, Panginoon. And I pray, Father God, that na yung puso namin, Panginoon, palaging konektado, Lord, sa puso ninyo. Yung bang nagkakaroon tayo ng chemistry, O Lord, ng sabay na rhythmic beat yung ating heart, Panginoon, na kung ano yung gusto ninyo, nais ninyo, magdadala, Lord, ng glory sa inyo, doon nawa mapunta, Lord, yung happiness, yung joy, yung direction at mag-i-influence ng direction ng aming buhay, Father. I pray, O Lord, na maging kagaya namin si King David. Kalooban niyo kami, Panginoon, ng pure heart. If ever, Father God, that our hearts have deceived us, Panginoon, many, many times in the past, I pray, O Lord, na yung pusong ibibigay niyo sa amin, Panginoon, yung pusong ibabago niyo sa amin, Panginoon, ay puso na pareho tayo ng tinitibok, O Panginoon. Salamat, Father. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.